mga kabarangay ko po, gusto ko sabihin sa inyo na dumating na sa atin ang 200,000 pesos na ayuda para sa bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. po. President, maraming salamat po sa inyong programa na binigay po sa buong bansa. Ang binigay po na 200,000 sa aming barangay ay magagamit po sa yung 100,000 po ay bibigay po namin sa 5 scholar na 4th year college student na magtatapos sa taong ito. Ang kalahati po ay nilaan po namin para ibili po ng upuan at tent na yun po ang talagang kailangan ng mga kabarangay namin para po magamit nila kung mayroon silang mga okasyon o anumang programa ng aming barangay. Para sa Barangay Lumayang po, ang 100,000 is intended para sa CCTV camera. Yun ang priority namin kasi gusto namin i-maintain yung peace and order ng barangay namin po. Sa ating butihing Pangulo, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kahit na napakalayo ng lugar namin sa probinsya ng Surigao del Sur, kami labis na napapasalamat kasi nabigyan niyo kami ng pansin, mga barangay. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating 2026 National Congress. May mga barangay tayo na wala man pong patrol vehicle ang kanilang mga tanod. Paano sila roronda? May mga barangay tayo na nabubuhay pa rin sa dilim dahil wala po silang pambili ng ilaw para sa kanilang mga kalye. Nalaman po ni Pangulong Bongbong Marcos yan at dahil dyan, inilunsad ang Bawat Barangay Makikinabang Program na kung saan bawat barangay sa ating bansa makakatanggap ng 200,000 pesos. Introduce po natin ang tinatawag nating BLV, Barangay Literacy Volunteers. Hindi po ito bagong empleyado ng barangay. Ito lang po ay mga volunteers sa ating komunidad. Ang mga teacher na nag-aantay ng item, ang mga estudyante na may extra na oras, ang mga magulang, mga housewife na wala pong magawa at gusto pong tumulong para sa problemang ito. Within 18 days, natuto pong magbasa yung mga bata. Hindi na po umabot ng 25 to 30. So isipin nyo, anong maaaring pwede pa natin gawin kung lahat ng barangay sa bansa po natin gagawin ito? Sigurado, mapupuksa po natin ang problema ng illiterasiya. Pagkakataon sa ating barangay, tayo po ay magbibigay ng parangal sa lahat ng mga last termer na barangay officials po natin. Magtayo po tayo ng mga simpleng barangay reading loop, mag-organize ng mga reading activities at reading programs. Ito po ay mga simpleng hakbang, pero kung gagawin po ito ng 42,011 barangays, ay sa buong Pilipinas ay milyong-milyong bata po ang maaaring mabigyan ng magandang kinabukasan at simula.
much as possible po, kung sa abot na makakaya natin, we want to encourage our LGUs also to help us in protecting or minimizing at the very least ang disruptions natin during instructional block. Ito po ay talagang para makatutok po sa pag-aaral ang mga bata at ang ating mga teachers. Let's keep building the bridge together. Let's make sure that every one of our barangay, no child is left behind. Pero kahit problema yung pinag-uusapan, nagtataka ako ba tayo nakangiti? Ba't ako nakangiti? Kasi alam ko, kahit gaano kalaki ang problema, mas malaki yung solusyon sapagkat nandito tayong lahat. Bawat bata makababasa sa barangay na nagkakaisa. Just imagine, 53% of Filipinos sinabi, I can relate to Jesus. I can have a personal relationship with Him. And Jesus makes a difference in the world today. Para sa darating na halalan, required na i-attach, ilakip sa inyong certificates of candidacy ang certified true copies ng inyong birth certificate. At naniniwala po ako na kaya natin alalayan ng mga bata. The family is the best protective factor para sa mga kabataan. Pagdating po ng June 30, 2028, 9 years na po akong mayor. Pero sa unang pagkakataon lamang, at yan po ay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naramdaman natin ang empowerment ng mga lungsod at barangay. At ang totoong lakas ng ating barangay ay nasa ating pagsisilbi ng tapat, ng may malasakit, at ng may pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas!